Hi everyone, this is Abner Tulagan, one of the proud scriptwriters of Royal Blood, and we're now on our last week of our favorite show. So, uh, sama-sama nating panoorin ulit ito ngayon. And to start off, tingnan natin yung what happened the previous episode. So, ang daming nangyari from episode 65. Andiyan nagkaaminan na si Diana at Christoph. Nabisto sila. Yung past nila. Pilit pinaamin ni Margaret si Andrew, who admits stabbing Gustavo but not poisoning him. Sa pagdidiin naman sa attempt naman ni Christoph na pigilan si Margaret to stay with him, pinwersa niya ito ng mga kung ano-anong bintang, kaya napilitan si Diana to spill everything she knows tungkol kay Christoph, pati sa pagpatay sa pagtanggal ng life support system sa nanay nila, dun sa atin na yung sa pagpapa-ambush kay Gustavo, na kasama pa man din si Lizzie at si Nampoy when it happened. So ito yun. So nung nalaman na si Christoph yung nagtanggal ng life support ng nanay nila, nagalit ngayon sila Beatrice at si Margaret sa kanya. Pero lumabas yung sobrang sising-sisi si Christoph sa nagawa niya. At the same time, sobra siyang hurt ng nagawa lahat ito ni Diana sa kanya. Yung sobrang sirain siya just because pinupwersa siyang pag-umalis. So binisto na rin niya si Diana, ninanakawan ng Royales, ang Royal Group of Companies, Royal Motors. So sa daming sa dami ng nangyari from previous episode ay medyo mahaba itong nakaraan. But again, this is our last week at maraming revelations dito. Of course, dito natin malalaman kung sino ang pumatay kay Gustavo at kung ano ang mga mangyayari sa bawat isang characters. So, itong eksenang ito ay sinabi ni Andrew. Saan ka pa ba ibabalik, Diana? Hindi ba sa akin pa rin? Hindi ba sa akin pa rin? No! Hindi ako babalik sa'yo, Christoph! I would rather die than get back with you. No. I'd rather kill you. Yoy, yoy! Natigilan si Christoph kasi nagalit si Diana dahil binawi na pala yung bigla yung naipon niyang 100 million pesos sa bank account niya. Zero na yung laman ng account niya. So galit na galit si Diana. So that's it. On with our episode for today. Diana! Are you crazy? One wrong move and you could have killed me! That's right. So next time you get in my way, I won't make the same mistake. At idediretso ko talaga siya dyan. Tindi ng galit ni Diana sa kanya. So don't you dare get in the way of me and Archie. Without Royales' money,
Without a Royales surname, you are not going to survive. So, many of these scenes, ako yung nagsulat ulit, may mga naghalo-halo na for this episode. Christoph! Yung apelyido at pera na ginediyos mo, iyong-iyo na. Isaksak mo sa mabaho mong puwet! Ay, What kind of gutter language is that, Diana? yeah, I wrote this scene nga pala. Diana, that's disgusting. Just when I thought we've seen the worst of her. Oo na. Galing ako sa gutter. Galing ako sa mabahong kanan. Kaya doon din ako babalik. Sarap-sarap ng buhay ko doon. Kaysa dito, naman siya na nga. Pero mas mabaho pa sa burak ng kanan ng mga ugali nyo. Lalo ka na! Ikaw ang pinakamabaho sa lahat. O na, ganito ako magsalita. Ganito bago ko pakasalan niyang kapatid niyo. Masaya na kayo? Ha? Masaya na kayo? Walang tigil yung luha ni Christoph. Tapos si Diana is into her natural speaking voice at this point. Kasi parang nireveal niya na yung sarili niyang pagkatao. She wanted to be free. So, pati yung intonation niya is her normal self. Ganda ng acting. Diana! Christoph. Diana! Christoph, stop. Christoph, don't you have any pride? Ayaw na sa'yo ng tao. Just let her go. Please. Grabe yung acting niya. Talagang this is his moment. Walang tigil yung luha niya the whole time. Je suis d'accord. With your money and your Royales name, you can find so much better someone with real class. No! I'm not like you. I'm not like any of you. I don't just jump from one lover to another. Mahal ko si Diana. She is the only person whom I love. And I do not want to lose her. Christoph. Di, okay, I don't want to lose her. That's the one. Don't you understand? I don't want to lose her. Diana! No! Diana! I just don't want to lose her. Poor girl, I don't want to lose her. I can't. I can't. Diana! Please! Diana! No, me! Oh, grabe, diba? Ang tindi ng acting niya na ni Michael Diaz. Yung irony yung they got united for the first time silang magkakapatid because nag-crumble si Christoph, and ito yung rare moment ng nakita mo sila na they loved each other. Kakaiyak sulatin yung eksena na yun. Sarge, hindi naman tayo pwedeng laging ganito.
Laging may suspects pero laging kapos sa ebidensya. Parang yung nangyari sa wine bottle. Partial fingerprint lang. Ano nangyari dun? Walang nag-match sa mga kinuha naming fingerprint sample sa mga taga-Royales Estate. Ang ibig sabihin nito, pwedeng old fingerprint yun ng mga humawak ng bote bago pa ito i-deliver sa inyo. Naiintindihan ko ang frustrations mo, Mr. Tarazo. Kahit kami na-frustrated pa nagdedede ng kaso, pero hindi tayo pwede padalos-dalos. Mahirap magpakulong ng maling tao. At pag humuli tayo ng tamang suspect pero kulang sa ebidensya, pwede tayong mateknikal. Magbubura lahat ng pinagpaguran natin. Baka naman pwede tayong mag-set up ng entrapment. Sarge, sa palagay ko tama si Napoy. Masyadong madali na yung killer. Imbis na tayong laging iniisa ng killer, baka pwedeng tayo naman ang mang-isa sa kanya. Ako yung nagsulat ng script na yan, yung eksena na yan. And kung mapapansin nyo, Horse, sobrang maos na yung boses niya doon. Ni Ding Dong Dantes kasi he got sick and got hospitalized. Sobrang may sakit na siya nung last 2 days ng taping. Pero again, ayaw niyang i-cancel, ayaw niyang mag-cancel ng trabaho niya kasi hindi na pwede dahil wala nang natitirang taping days ang mga artista. Magigipit na yung mga huli eksena na kailangang ma-shoot. So, diretso siya kahit masamang pakiramdam niya. After that, diretso din siya sa hospital. So, itong buong last week shoot, makikita mo how very professional si Ding Dong and how he loves his character, how he loves Royal Blood. So, binigay niya lahat. Ano ba na naman to, Napoy? Why did the police summon us all here? This is another scene I wrote. Oh, even the soon-to-be ex-Mrs. Reales is here. Don't be too presumptuous, Margaret. For all we know, our scheming sister-in-law might become Mrs. Reales faster than you can change your wig. Nandito tayo dahil may anonymous na nagpadala ng syringe kina Sarge. Yung boses ni Ding Dong, ano pa rin, diba? Paos na boses pa rin ang Ayon sa forensics, ito raw yung syringe na ginamit sa pag-inject ng lasong sa alak ni tatay. How do we know it's the right one? May nakitang traces ng laso na wine na nagmamatch dun sa nakita sa autopsy ng tatay niyo. And upon further checking, may nakita ring fingerprint sa handle ng syringe. So you already know who killed our father? Right now, kino-compare ang fingerprint sample na nakuha sa syringe sa fingerprint samples na kinuha namin sa inyo noon. flashback. Ang ganda ng pagkakapasok ng flashback kasi very crucial sa story. In a little while, darating ang tauhan ko with the results, along with the proper court order. So you'll be making an arrest soon? Yes, nagpadala na ako ng advance team para i-secure ang buong Royales Estate para masigurong hindi makakatakas ang salarin. The reaction, ang gagaling nila ng mga artista talaga.
that case, I have no business being here. Ang mga tinginan yun, no? Tsaka si Napoy wala na halos dialogue. Dahil hirap nang magsalita. I'm innocent. Lalo na ako. Wala akong rason para patayin ang biyanan ko who's been good to me all these years. Simpleng-simple na yung ayos pati ni Diana, pati damit. This is such a big waste of my time. Especially when you have a business conglomerate to run. Ganda ni Margaret. CEO pa rin siya, di ba? Ganda ng ganda ng sound effect ng musical scoring. Alisan natin ang Lloyda! Hoy! Hoy, Ginny, ano bang nangyari? Ha? Bakit ang dami pakalat-kalat na pulis sa paligid? Alam daw kung sinong totoong killer ni Sir Gustavo. What? True Lily. Sino daw? Inaantay pa lang yung forensics kung sino talaga ang totoong killer bago na arestuhin. Diyos ko, hindi pala tayo pwedeng pakalat-kalat dito. Delikado. Ano namang ginalaman natin sa kanila, Day? Paano kung magkabarilan, magkaputukan, tapos magkaroon ng hostage-taking? Uy, masyado kung matatakutin. Kaya kami multo ni Sir Gustavo eh. Gusto mo multuhin ka ulit? Bahala na. Uy, huwag mo iiwan. Saan ka mo pumunta, Lloyda? ang haba rin pala ng pati yun mix. That maid scene din, pati ito I wrote this. Ini-spy na nila bawat isa may naka-assign na pubuntot. Yun yung naging entrapment nila. So, si Diana binubuntotan ni Emil. And very, may kinuha siyang something. Ganda ng musical scoring parati. Ito naman si Beatrice sa chapel. Sinong nakasunod sa kanya? Si Sarge ang bumuntot kay Margaret. Parang hindi ko alam no? Nakalimutan ko na. Parang hindi ako ang nagsulat, no? Kung makareact. Lahat ito I wrote pala. So yung mga pagbuntot sa kanilang lahat I wrote those scripts, mga walang dialogue. Kung ganun sana, sinumbong mo na kung sino yung pumatay sa amo mo. Okay, that's enough.
Just in time for my new sports car. Negative. Hindi siyang hinahanap ni Patrice. So, hindi si Beatrice. Wait. What the hell are you doing here? Hindi, kasi ma'am. Anong hinuhukay ni Diana? Daming pera. Negative din si Diana. May iba. Anong ginagawa niyo dyan? Kaya pala siya. This is just a ploy, isn't it? An entrapment. Kaya pala hukay ng hukay si Diana. Hukay ng hukay kasi ang eksena niya laging naghuhukay sa garden. Yung pala, nagbabaw na siya ng kaperahan doon sa garden niya. Gusto niyong mahuli yung killer na dinidispose yung syringe. You're right. The killer could have kept it as a souvenir for the murder. But as I've repeatedly said, it's not me. Then we have a suspect. It's Mrs. Castor. Si Margaret? Ako pumatay? Kay Sir Gustavo? No! No, no, no! I'm not the killer! Yan ang syringe na hinahanap namin. Yan ang murder weapon. That's my shot for my alopecia! So, pwede namin pa-check forensics? No! Taas ang kamay, Mrs. Castor. It wasn't me. I'm not a killer. I am a God-fearing woman. Mrs. Castor! Sarili mo! Oh! Sarge, ano balita dyan? So, that's a reveal. That's Margaret. She got that murderous syringe. Oh my God. Oh my God, the detective masangkay kill Margaret? Hell, the question is, did Margaret kill her? Ano? Sino ba yung pinagkaguluhan ng mga pulis doon? Hinuhuli na ba nila si Ma'am Beatrice? Dali nga. Tay, huwag ka nang umupi na manalo sa pustahan. Si Sir Christoph ang totoong killer, hindi si Ma'am Beatrice. Ay, tumigil ka dyan. Paano naman magiging killer yung pinustahan mo? Parehong-pareho yun sa'yo. Duwag, matatakutin. Grabe po magsunod. Ay, grabe naman to. Teka muna, ako muna. OMG! Teka muna. Ate Jenny, Ate Loida. Parehong mali yung mga hula ninyo. Ha? Bakit? Si Ma'am Margaret, siya ang killer ni Sir Gustavo. Ano? Kanina nagtapon ako ng... Talaga ang mga maid may eksena pa rin. basura sa may compost area. Nakita ko si Ma'am Margaret. Tinatakasan niya si Sarge Queenie. No? Ay. Amo mo. Sarge! Sarge! Si Margaret! Nakatakas eh. Binigyan ko ng warning shot pero hindi ko nahabol. Sinundan na siya ni Napoy. Why? Mrs. Castor! Margaret? Margaret! Oh my
do this to me, God? What the hell is she doing? Margaret! Margaret! I served you. I believed in you. Get down here now! Margaret, baba! Margaret, what are you doing? Bumaba ka dito! Margaret, please! Please! Eksena talaga ni Margaret. Sa tuktok ng bubong. Araw-araw akong lumuhod. Araw-araw akong lumuhod, begging you, praying, na hindi nila malalaman yung ginawa ko kay Dad, but you didn't listen. You didn't listen to me. Margaret! Kristo! Margaret, please go down! Margaret, get down! Listen to us! I begged you, God, but you didn't listen to me. Please! Please! Margaret! Margaret! Margaret, please, face us! Hindi mo pwede basta-basta takasan yung ginawa mo kay Dad. Please, bumaba ka, please! Margaret, lumayo ka dyan, bumaba. Bumaba tayo, halika na. No! Ipapadampot niyo lang ako sa pulis, ipapakulong niyo ako! No! I won't let you! I won't go to jail! All I did was do what I had to dahil masama si Dad! Dahil siyang masama! Grabe na. Ang tindi ng eksenang to. Ang hirap i-mount actually. God told me to do it! All I did was obey! I just obeyed God! I just obeyed you, God! Ano ba nangyayari? Parang ang gulo ng buong Royales. So, yun ang ating ending for this episode. Nagkaroon ng entrapment operation yung mga pulis para hulihin yung killer ni Sir Gustavo. I don't think Mom knows about it. Sa kanya nahanap ng mga pulis yung ebidensya sa pagpatay kay Sir Gustavo. Si Ma'am Margaret ang killer, Louie. May alam ka ba sa sinasabing kakonsyaba ni Margaret? My dear sister has gone crazy. Sige nga, kung may accomplice nga si Margaret, it must be Andrew. O di kaya si Christoph, or for all we know, baka rin si Diana. Nasaan si Archie? Ma'am, pinuha ni Sir Christoph si Sir Archie. Stop. Give me back my son! No! Not God! Sarge. Ano? So as you see, ang dami pang mangyayari. Despite the revelation na si Diana ang naglason kay Gustavo, ang dami pang tatakbuhin ng kwento for the entire week. So, nood pa rin kayo hanggang sa kahuli-huli ang eksena. Marami pa tayong pasabog. So, yun lang. Again, this is Abner. And please don't fail to subscribe to my YouTube channel para sa mas maraming drama ng Royal Blood. Yun lang. Bye!